So sobrang excited ko na. Marami tinatamad dahil Lunes, pero ako hype na rito. Yes, I feel you, Anjo, dahil ngayong araw, magniningning na ang isa na namang espesyal na docu-seryeng dito lang mapapanood sa Dapat Alam Mo. Ang docu-seryeng kikilala sa mga Pilipinang waging-wagi ang ganda, inside and out. Dahil higit sa panlabas na ganda, ang pagiging reyna may mabigat na responsibilidad sa pagsusuot ng corona. Narito ang unang bahagi ng docu-seryeng Dapat Alam Mo. Sa larangan ng pagandahan, lahat pinaghahandaan. At sa oras na may laban ang pambato ng mga Pilipino, ang mundo tila humihinto. Pero ay pinagmamalaking mga kandidata, hindi biro ang sandata. Dahil sa haharaping kompetisyon, dala nila ang pangmalakasang misyon. Saan mang panig ng bansa, sila raw ang simbolo ng pag-asa. Dahil higit sa panlabas na ganda, ang pagiging reyna at pagsusuot ng korona. Kung beauty pageant ng mga probinsya ang laban, may nanalo na. Mula kabundukan hanggang kailaliman ng karagatan, namumukod tangi ang ganda ng Palawan. Kaya di katakatakang sa Palawan nagmula ang ilang naggagandahang dilag na may K magsuot ng korona. Kabilang na dyan ang itinanghal na mutya ng Pilipinas Puerto Princesa 2023 na si Fritzy Ultra Mendoza. Fritzy Ultra Mendoza welcomes you to Palawan! Bagito mang maituturing ang 21 anyos na si Fritzy sa larangan ng beauty pageant pero wagi agad ng title. Noong una, wala po talaga akong hilig sa pageantry dahil ako po ay isang late bloomer. Boyish po ako simula nung ako ay elementary hanggang sa ako ay nag-high school. Kaya laking gulat po ng mga teacher ko nung high school kasi nung high school pa lang ako, lagi nila akong sinasabihan na sumali ng pageant sa school pero lagi ko po silang tinatanggihan. Ngayon, biokonera ng maituturing si Fritzy. 8 beses na siyang sumabak sa iba't ibang beauty pageants. Nagsimula po ang pageant career ko nung ako ay senior high school, grade 11 student. May nag-recruit po sa akin na kabilang sa Elitista Circle of Models. Doon po ay na-encourage akong sumali dahil nalaman ko na doon po nanggaling sina Samantha Bernardo, Jessery Dumaging na parehong naging successful sa kanilang pageant journey. Bukod sa kumpiyansa sa sarili, ang pangunahing puhunan daw ni Fritzy, ganda, binugang mukha, maamong mga mata, matangos na ilong at kissable lips. Beauty queen material talaga. Ang paniniwala ni Fritzy, bukod sa biyaya ang kanya natatanging ganda, malaking bagay raw talaga na lumaki siya sa isang lugar na nababalot ng kagandahan. Sa Palawan kasi, beauty is everywhere. Kaya tiyak na mababahiran ka rin ng kagandahan nito. During po ng pagpapageant, na-realize ko po na capable po ako na gawin lahat ng gusto kong bagay as long as mag-focus po talaga ako sa gusto kong gawin. Marami po akong na-explore na bago sa sarili ko. Dahil sa pagsali ko ng beauty pageant at dahil sa pagiging explorer ko na rin, nakahiligan ko po yung pag-hike, pag-nature hopping. At dahil nga po ako ay laking isla rin, hindi talaga may aalis sa puso ko yung pagiging nature lover. Ang makapigil hiningang tanawin sa Honda Bay, tila sumasalamin sa magandang mukha ni Fritzy. Maaliwalas, kaakit-akit, at agaw atensyon, tiyak na mapapa-second look. Hello everyone! Ngayon po ay pupunta tayo sa Cowrie Island, isa sa pinakasikat na islands dito sa Puerto Princesa City. At dapat alam mo na kaya siya tinawag na Cowrie Island ay dahil sa cowrie shells na matatagpuan sa isla. Samahan niyo kami! Nakikita niyo naman, nasa likuran ko ang malinaw na tubig. Bandang kaliwa ko naman ang napakapinong buhangin. Payapa rin dito at maraming water activities na pwedeng gawin kagaya ng kayaking, snorkeling at marami pang iba.
Ang makinis at makintab na cowrie shells, inspirasyon daw ni Fritzy para maging maalaga sa kanyang balat. Ang kanyang sikreto, nature dripping. Bukod sa Puerto Princesa, may isa pang bayan sa Palawan na may natatanging ganda. Ang Taytay, ang Estrella del Norte ng Palawan. Pagkatapos ng Battle of Mactan, napunta sila sa Palawan. Isa to sa kanilang mga nadaanan na patakasan na palabas ng bansa noong panahon na yon. Pero dahil kulang sila sa mga kagamitan, problema sa kagutuman, napunta sila doon sa Palawan, sa Isla de Taytay noong panahon na yon, at tinawag nila itong Lupang Pangako. Bukod sa panlabas na itsura ng bayan ng Taytay, tulad din ni Fritzy, marami pa raw itong nakakubling ganda na naghihintay lang matuklasan ng karamihan. Nandito tayo ngayon sa Fort Santa Isabel. Ang Fort Santa Isabel ay unang itinatayo noong 1667 yari sa kahoy. At sa pagsusumikap ni Gobernador General de Bustillo ay naging coral limestone ito noong 1738. At dahil nga itinayo ang Fort Santa Isabel sa pamamahala ng Agustinian Recollects, makikita natin na nakaukit ang mga imahe ng santo sa coral limestone. Ito ay sina Santa Rita de Cascia, Nuestra Señora Maria Auxiliadora de los Cristianos at Santo Antonio de Padua. At narito naman tayo ngayon sa chapel na nasa itaas ng fort. Originally, hindi po talaga ito chapel. Ito ang pinakaunang naging opisina ng Gobernador Silio na galing sa Espanya. Bilang parte ng depensa ng mga Espanyol laban sa muling pagkuha ng Moro sa kuta, ay ang pagbubuhos nila ng mantika sa pader upang maging madulas ito at hindi makaakyat ang mga Moro. Kahit malaking bentahe para kay Fritzy ang kanyang magandang mukha, naniniwala siyang may gandang mas dapat na mga ibabaw. Yun ang gandang nagmumula mismo sa kalooban. Beauty with a purpose. It doesn't matter kung maganda ka man sa physical na kaanyuan mo, as long as ginagamit mo yung boses mo para mag-promote ng something na really close to your heart, masasabi ko talaga na maganda ka. Panloob at panlabas. Pinaghahandaan at sa oras na may laban ang pambato ng mga Pilipino, ang mundo tila humihinto. Pero ay pinagmamalaking mga kandidata, hindi biro ang sandata. Dahil sa haharaping kompetisyon, dala nila ang pangmalakasang misyon. Saan mang panig ng bansa, sila raw ang simbolo ng pag-asa. Dahil higit sa panlabas na ganda, ang pagiging reyna at pagsusuot ng korona.